Let us pray. Lord, once again, thank you for allowing us, Lord God, your people to gather together, to study your word, and to once again learn from you. And as we continue our study in the book of the Gospel of Luke, Lord God, we pray that you will once again open our hearts and our minds to the truth about Jesus Christ. And I pray, Lord God, for everyone to truly come to faith, to truly grow in their faith, O God, and to be saved in Jesus Christ. We pray for your blessing. In Jesus' name we pray. Amen. Isa sa mga miracles ni Jesus na ating mababasa sa Gospels ay ang pagpapagaling sa may sakit. At maraming beses po natin itong makikita. Sa aking pag-aaral, na-check ko lamang, I'm not sure kung tama yung pagkakabilang ko. Around 16 sa Gospel of Matthew, around 16-15 sa Gospel of Mark, sa Luke din around 15-16, yung mga stories o yung mga narratives about healings. Pagdating sa Gospel of John, 4 na beses lamang. So medyo malaki yung difference po nito dahil mainly ang tuon po ni John is for us to know Jesus Christ. Yung tuon doon is for us to believe in Him. At yung ibang aspect po, yung itinuro doon po ni Apostle John. Siguro not only yung healing aspect ni Jesus Christ ang ating makikita as miracles, siguro masasabi din po natin yung kakaibang miracle ay yung pagbuhay ni Jesus ng patay na tunay na kamangha-mangha. Okay? Siguro naka-witness na tayo ng mga taong may sakit na gumaling. Marami na po tayong na-witness po na ganoon. Pero wala pa po siguro sa inyo ang naka-witness na may isang patay na binuhay ng isang tao. Meron na ba kayong... siguro kung may doktor, tapos nasa emergency room, nag-flatline, may mamamatay, nag-flatline na siya namatay for a couple of seconds or minutes, tapos CPR, o kaya in-electrocute siya ng kuryente or something like that, at doon siya nabuhay. So, pwede po yun. Okay? Pero hindi yung kunyari daw doktor at sasabihin ng doktor, child, arise. Wala po tayo siguro may experience na ganoon na tamang kunyari may namatay at sasabihin, arise, at siya ay babangon muli. So, kakaiba po yung ministry ng ating Panginoon. Sa ministry ni Jesus, bahagi ang pagpapagaling ng may sakit, mainly upang maihayag na si Jesus yung ipinangakong Mesaya. So, mga hints po ito po yung mga pagpapaalala sa atin na siya ang Mesaya. Sabi po sa Isaiah chapter 35 verses 5-6, "Then the eyes of the blind shall be opened and the ears of the deaf unstopped. Then shall the lame man leap like a deer and the tongue of the mute sing for joy." So po ay prophecy, mga pagpapaalala sa atin in the Old Testament na ito po yung gagawin ng Messiah. Ito ay prophecy. Okay? Pero ang healing ministry ni Jesus, hindi po ito yung pinakatuon ng kanyang buhay. Mahalaga po na makita po natin yun. Bahagi lamang po yung healing ministry ng ating Panginoong Jesus. Pero ang tuon po nito ay para maipakilala niya ang kanyang sarili na siya ang Messiah. Ito ay naging tuon actually ng marami na sumusunod kay Jesus. Kaya minsan ang thinking lang nila ay mapagaling sila ng ating Panginoong Jesus sa kanilang mga sakit. Pero ang tuon po ni Jesus, ano nga ba ang tuon niya? Kung bakit siya bumaba dito sa lupa? Siguro mahalaga na makita po natin sa Isaiah chapter 61 verses 1 and 2. Sabi doon, "The Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the year of the Lord's favor." At makikita po natin, at naaral po natin ito in Luke chapter 4 verse 18. Kung inyo pong maalala, ito po yung binasa ng ating Panginoong Jesus. Sabi po doon, noon after niyang basahin ito in Luke 4:20-21, "And he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. And the eyes of all in the synagogue were fixed on him. And he began to say to them, 'Today the scripture has been fulfilled in your hearing.'" Napakaganda, no? Kumbaga, sinasabi dito lamang na dumating na yung Messiah. At ito, pinufulfill na ng ating Panginoong Jesus. So ang tuon ng ating Panginoon in ministry, ang kanyang pong pagbaba, ay makilala siya natin na siya ang ipinangakong Messiah.
ang inaantay na seed of the woman in Genesis chapter 3 verse 15 ang ipinangako pong tagapagligtas. At sa ating pag-aaral, nais kong makita ninyo na ito si Jesus. Siya yung ipinangako ng Diyos. At nais ng ating Panginoon is that we are to believe in Him. Repent of your sins and be saved. Yung po yung kanyang tuon sa kanyang pagbaba. Sabi ko nga sa huli nating pag-aaral dito sa Luke chapter 8 verse 22 up to 56, ay ating makita ang pagiging Diyos ni Jesus. So hinahayag niya ang kanyang sarili. That Jesus has authority over nature, the spiritual realm, yung mga demons. He has authority over sickness and in death. At ito po yung dalawang bagay na ating aaralin ngayon. Atin ang naaral yung dalawa, nature, nung ipinatigil ni Jesus ang windstorm o yung bagyo, at ang pagpapalaya ni Jesus sa isang lalaki na demon-possessed. Wala ni isang tao ngayon na makakagawa ngayon nito. Wala po makakapagpatigil ng bagyo o magpalaya ng isang tao na in demon possession at makatanggap ng kaligtasan. Ngayon, ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral ng pagiging Diyos ni Jesus, ang authority niya over sickness and death. Ating basahin yung ating passage sa Luke chapter 8, verse 40 to 56. Medyo mahaba po ito, pero mahalaga na maunawaan po natin ito. Sabi po dito in verse 40, "Now when Jesus returned, the crowd welcomed him, for they were all waiting for him. There came a man named Jairus, who was a ruler of the synagogue, and falling at Jesus' feet, he implored him to come to his house, for he had an only daughter, about 12 years of age, and she was dying. As Jesus went, the people pressed around him. There was a woman who had had a discharge of blood for 12 years, and though she had spent all her living on physicians, she could not be healed by anyone. She came up behind him and touched the fringe of his garment, and immediately her discharge of blood ceased. And Jesus said, 'Who was it that touched me?' When all denied it, Peter said, 'Master, the crowd surround you and are pressing in on you.' But Jesus said, 'Someone touched me, for I perceive that power has gone out from me.' And when the woman saw that she was not hidden, she came trembling and falling down before him, declared in the presence of all the people why she had touched him and how she had been immediately healed. Then he said to her, 'Daughter, your faith has made you well. Go in peace.' While he was still speaking, someone from the ruler's house came and said, 'Your daughter is dead. Do not trouble the teacher anymore.' But Jesus, on hearing this answered him, 'Do not fear, only believe, and she will be well.' And when he came to the house, he allowed no one to enter with him except Peter and John and James and the father and mother of the child. And all were weeping and mourning for her. But he said, 'Do not weep, for she is not dead, but sleeping.' They laughed at him, knowing that she was dead. But taking her by the hand, he called, saying, 'Child, arise.' And her spirit returned, and she got up at once, and he directed that something should be given her to eat. And her parents were amazed, but he charged them to tell no one what had happened." So yung outline po natin, we will be dividing it into 4 parts. The synagogue ruler, the woman, the healing, and the raising of the dead. So start po natin ito doon sa verses 40 to 42, the synagogue leader. So ito po yung pagpapatuloy ng huli po nating pag-aaral last 3 Sundays ago. Sabi kasi po sa Luke chapter 8 verse 37, "Then all the people," kung maalala niyo yung may pinagaling siyang demon-possessed, "Then all the people, the surrounding city of Gerasenes, asked him to depart from them." So after niyang paalisin yung demon doon sa lalaking ito, they asked Jesus Christ to depart from them, for they were seized with great fear. So he got into the boat and returned. So yun po yung huling tagpo ng ating pag-aaral. At si Jesus ay bumalik uli sa kung saan siya nanggaling. Kaya dito mababasa natin in verse 40, "Now when Jesus returned, the crowd welcomed him, for they were all waiting for him." So sa kanyang pagbabalik, ating makikita na maraming nag-aantay na kay Jesus. Ito yung mga tao na nais siyang makita, makinig sa kanyang turo, at siguro mostly yung mga tao doon ay nagdanais na gumaling sa kanilang mga sakit.
Okay? Marami po siguro nakapila sa kanila. Excited sila kay Jesus dahil ito ay pagkakataon nila na sila ay mapagaling sa kanilang mga karamdaman. At sa pagdating ni Jesus, ating makikita yung kanyang puso para sa mga taong ito. Kung inyong maalala lamang sa ating pag-aaral, si Jesus ay sumakay ng bangka, bumagyo, pinatigil ang bagyo, dumating sa lugar na pupuntahan, nagpagaling ng isang demon-possessed man, pinaalis, pumunta across the Sea of Galilee at pumunta sa Capernaum. So parang dire-diretso yung narrative po na ito. Pagdating niya, crowd agad, maraming tao, pero dito, winelcome po si Jesus. Siya po yung welcome na welcome. At sa huli po nating pag-aaral, siya ay pinaalis. Ito ang public ministry ng ating Panginoong Jesus. At makikita natin na tuloy-tuloy ang kanyang ministry upang maihayag ang mabuting balita at maihayag na siya ang Messiah. So, ibig sabihin, hindi siya yung, pwede bang mamaya ka na muna? Pwede bang magpahinga muna ako? Pero hindi po eh. Dito makikita natin, despite of all that, nakita niya maraming tao, nakita niya maraming tao na nangangailangan para sa kanya. Ang ating Panginoon ay nagpatuloy sa kanyang gawain. At dito sa pagdating ni Jesus, may dalawang tao tayong aaralin. Okay? Una, yung synagogue leader na si Jairus. Sabi doon, and there came a man named Jairus who was a ruler of the synagogue, and falling at Jesus' feet, he implored him to come to his house. Sabi nga ni John MacArthur, and I quote, he was an official of the synagogue. He was a respected leader, steeped in the Old Testament and devoted to the religion of Judaism. Ito po yung kanyang background. So ano yung trabaho ni Jairus, itong synagogue leader na ito? Ano yung trabaho niya sa synagogue? Actually, sa temple. Siya ang nangangalaga o nag-oversee ng lahat ng activities sa synagogue. In short, administrator siya ng synagogue o temple kung saan ito po ay nakapailalim sa mga Pharisees at scribes. So kakaiba, di ba? Kumbaga pinagkakatiwalaan siya, yung mga kilala natin, yung mga Pharisees na ito at yung mga scribes na ito na sila ay laban kay Jesus. Pero itong synagogue leader na ito, siya mismo ay lumuhod, dumapa sa harapan ng paanan ng ating Panginoon. So knowing his position, ng kanyang paglapit ay tunay na kakaiba. For sure, maraming tao ang nagulat na itong si Jairus ay lumuhod sa paanan ng ating Panginoon at inanyayahan pa si Jesus na pumunta sa kanyang bahay. Sa anong kadahilanan? For he had an only daughter, about 12 years of age, and she was dying. As Jesus went, the people pressed around him. May anak siya, batang babae, na mamamatay na raw. Siguro kung titignan nyo lamang, kasi sa Synoptic Gospels, sa Matthew, Mark, and Luke, may mga pagkakatulad po ng mga tagpo doon. Pero sa Matthew, mababasa natin sa Matthew 9:18, while he was saying these things to them, behold, a ruler came in and knelt before him, saying, my daughter has just died. Okay, so baka mamaya isipin nyo sa Matthew, ano yung totoo, nagsisinungaling ba si Matthew? Sino bang tama sa kanila? Sabi niya, but come and lay your hand on her and she will live. Ito po actually, kung ating titignan, pagdating po, iba-iba po kasi ang style ng mga gospel writers. Okay? Si Matthew ay parang compressed version siya. Medyo mabilisan po yung kanyang pagbibigay ng story o ng narrative. Okay? Maaari kasi na sa paglapit ni Jairus, ang alam niya ay mamamatay pa lamang ang kanyang anak. At sa pagharap niya, actually, syempre, pag alis niya sa bahay, maaaring mamamatay na yung anak niya. Syempre, nakita niya si Jesus Christ. It took time bago niya makausap pa ito. At siguro sa kanyang paglapit kay Jesus, patay na yung bata at that time. Okay? So sa Luke, mas detailed siya. Kay Matthew, mas short at direct in emphasis. Nang ito ay narinig ni Jesus for sure dahil nakita ni Jesus ang pananampalataya, actually ng lalaking ito, si Jesus naman din, kung ating makikita, ay sumama. Kung ating titignan, sabi nga sa Matthew 9:18, my daughter has just died, but come and lay your hand on her and she will live. So meron siyang pananampalataya na hindi naman na-discuss maigi actually dito ni Luke. So ito yung ating makikita dito sa tagpo na ating makilala kung sino po itong synagogue ruler na ito. Ito yung kanyang pananampalataya.
Pero mahalaga na makita natin na orada ba nung nakita niya si Jesus, nagkaroon ba siya ng pananampalataya kaagad? Paano nga ba nabuo yung pananampalataya ng synagogue ruler na ito kay Jesus? Kung ating titignan, ito po ay lugar ng Capernaum. Okay? Maraming naging miracles na ang ating Panginoon dito sa lugar na ito. Dito pinagaling ni Jesus yung mother-in-law ni Peter. At naaral po natin ito sa Luke chapter 4 verse 40. Sabi po doon, now when the sun was setting, all those who had any who were sick with various diseases brought them to him, and he laid his hands on every one of them and healed them. So ibig sabihin, kilala na nung synagogue ruler ito kung sino si Jesus at kung ano yung ginagawa ni Jesus. Kasi marami na siyang pinagaling. At hindi naaral sa Luke chapter 4 verse 33 to 35 na si Jesus ay nagpagaling din ng isang taong demon-possessed. At sa Luke chapter 7, naaral din natin ito in verses 11 to 15 sa Nain na 20 miles away na meron pong binuhay na patay din sa ating Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, syempre, dahil mga chismoso at chismosa, yung mga tao po sa lugar na yon, umabot na po yung story na yon. Dahil napag-uusapan ito eh. Syempre, nung panahon na yon, wala naman silang mga magawa, walang TV, walang Facebook, alam mo yun, kumbaga, kwentuhan lamang silang lahat at that time. At syempre, kung may miracle na nangyayari at sinusubayan nila ang ating Panginoong Jesus, kanilang narinig na lahat ng mga stories na ito. Kaya dito, kung ating titignan, for sure, yung synagogue ruler na ito, kanya nang narinig ang lahat ng balita patungkol kay Jesus. Kaya ang tanging pag-asa niya, nung nalaman niya na yung kanyang anak ay nagkasakit at malapit nang mamatay at nalaman niya na parating si Jesus, dali-dali siyang pumunta at kanyang naisin at ninanais na makausap si Jesus at hilingin yung kanyang presensya na kanyang pagalingin ang kanyang anak. At dito makikita natin sa pagdating ni Jesus sa kanyang pagsalubong sa mga taong ito, muli nagpakita ang ating Panginoon ng kanyang compassion sa mga tao na nangangailangan. Hindi niya ito tinatalikuran at si Jesus ay nagpapakita palagi ng kanyang pag-ibig sa kanilang lahat. Dahil siya ay Diyos na may compassion sa ating lahat. So sumama si Jesus, pero sa kanilang pagpunta, ito po ay na-delay dahil sa susunod nating character. Actually, kung ipipicture nyo lamang, so urgent na punta ka sa bahay namin, mamamatay na yung anak ko. Tapos biglang na-cut ng isang story ulit. Siguro parang siya, bakit ka parang sisingit? Di ba? Kailangan nang pumunta ni Jesus sa anak ko para pagalingin siya. So tingnan po natin yung pangalawang character dito, yung patungkol po sa isang babae who was bleeding sa verse 43. Sabi dito, and there was a woman who had a discharge of blood for 12 years. And though she had spent all her living on physicians, she could not be healed by anyone. Ang babaeng ito, ating makikita na siya ay may sakit for 12 years. Kung si Jairus may anak na 12 years old, ibig sabihin lamang noong ipinanganak ang kanyang anak, ito naman ang simula ng paghihirap ng babaeng ito. Magandang makita natin yun. Napakatagal na panahon, 12 years. Ano nga ba ang problema ng may discharge of blood? Una, physically, ito ay hindi simple. Okay? Continual bleeding. Parang period na walang katapusan. Okay? Years, 12 years na period na tuloy-tuloy. Hindi ko nararanasan yon, pero kung ating titignan, hindi po ito madali. So it will bring fatigue. Siyempre kapag nawawalan ka ng blood, siyempre anong nangyayari? Nangihina ka. Namumutla ka siguro, anemic ka na doon siguro, or anything kung ano man ito. At maaari actually itong ikamatay ng babaeng ito. Pero higit pa sa physical sickness na ito, may problem din ito in her social life. Okay? Sabi sa Leviticus chapter 15 verse 19 to 27, at hindi ko nababasahin niyon, ilalahad ko na lamang sa inyo. At may law po sa mga babae who are bleeding, okay, with bleeding problem, sila po ay katawaging ceremonially unclean. Okay? Ibig sabihin po, in the Jewish time, in their culture, okay, she cannot go to the temple. Hindi siya pwedeng pumunta ng temple. Walang pwedeng humawak sa kanya dahil sila din ay magiging unclean. So kung may kapatid siya, may nanay siya, pagka hinawakan siya, unclean siya automatically. For sure, ang tingin ko, yung mga physicians niya, binibigyan lang siya ng gamot.
Hindi siya siguro hinahawakan dahil syempre magiging unclean sila. In short, ang babaeng po ito ay outcast. Okay? Hindi po siya katanggap-tanggap sa mga tao at that time, both in society and in her family. Okay? Not only that, kung ating titignan, naubos na yung kanyang kabuhayan. At wala ni isang doktor ang nakatulong sa kanya upang siya ay gumaling. Sabi pa nga sa Mark chapter 5 verse 26, and who had suffered much under many physicians and had spent all that she had and was no better but rather grew worse. So ibig sabihin, imbis na siya ay pagalingin at tulungan actually ng mga doktor at that time, lalo lamang siyang lumala. Ito yung dalawang character. Isang lalaki na may mataas na posisyon, isang babae na simple lamang at puno ng paghihirap for 12 years. Kung ating titignan, ano man yung antas ng tao, ang ating Panginoong Jesus, hindi po siya tumitingin doon. Ang ating Panginoon ay handa na sila ay tulungan at bigyan ng pag-asa at ng kaligtasan. So ito po yung dalawa, pero sundan po natin yung story at tignan po natin yung healing. Okay, makikita po natin ito sa verses 44 to verse 48. Okay, ating unahin yung pagpapagaling ni Jesus sa babae. At ito ay pagpapakita muli ng kanyang pananampalataya. Sabi sa verse 44, she came up behind him and touched the fringe of his garment and immediately her discharge of blood ceased. Yun yung healing. Okay? Siguro bigyan pa natin ito ng background. Sabi po sa Matthew chapter 20 verse 21, and behold, a woman who had suffered from discharge of blood for 12 years came up behind him, touched the fringe of his garment, for she said to herself, if I only touch his garment, I will be made well. So that's faith. Mahawakan ko lang yung kanyang garment, ako ay gagaling. Importante po dito yung tuon natin na makita natin yung importansya ng pananampalataya. Okay? Sa kanyang paghawak kay Jesus, immediately siya ay gumaling. Hindi yung pagkahawak niya, parang, alam mo yun, gumaling ba kagad ako? Gumaling siya kagad, automatically. Yun yung miracle doon. Di ba? Kung kunyari daw, ikaw lalapit ka sa isang doktor, sasabihin pa sa'yo ng doktor, kailangan natin ng mga series of tests para malaman natin yan. After a week, ganito ulit, tapos bibigyan ka ng gamot. It takes time in healing. Pero dito, makikita po natin sa babaeng ito, immediate, mabilis ang paggaling kagad at that moment, instant healing. So, nag-stop agad yung bleeding ng babae dahil kanyang hinawakan yung fringe of garment ng ating Panginoong Jesus. Maaari, syempre, unang iisipin natin ay mahawakan o touch. Kasi pwede nating isipin yun. Okay? Pwede din na isipin natin na yung salitang touch, at least madampian lang. Okay? Natin yung kamay, ng kamay yung damit ng ating Panginoong Jesus. Alam mo yung maganon lang. Siyempre, gusto ko ma-picture niya ito, yung word po kasi ng touch in Greek means grab. Okay, so translation po, medyo nawala po tayo doon. Or clutched it, o in other words, clinging. Okay? At ito ay mahalaga dahil ito ay naramdaman ni Jesus. Kasi minsan, pag picture po natin yung story as we read the narrative, ano ba naman yun? Nahawakan, naramdaman niya na kung ano. Di ba? Parang ganun. Meron talaga siyang naramdaman because the woman clinched. Okay? Grab. Okay? Mahalaga po na makita natin yun. Kasi sabi sa verse 45, and Jesus said, who was it that touched me? Sino yung tao in Greek, grab me? So, ibig sabihin, naramdaman niya yun. Okay? When all denied it, Peter said, Master, the crowds surround you and are pressing in on you. Tama na din naman si Peter. Sa dami ba naman ng mga tao doon, maraming pwede din talagang humawak sa ating Panginoong Jesus. But Jesus said, someone touched me for I perceive that power has gone out from me. May humawak sa kanya, pero syempre maraming tao at maaring may tulakan at hawakan na nangyayari sa mga oras na yun. Pero alam ito ni Jesus, alam niya dahil may gumaling dahil sa kanya ito at ito'y kanyang naramdaman. At nais niya na maipakita sa lahat ng mga taong ito yung miracle. Kaya niya ngayon itinatanong ito. Sino ngayon yung nag-grab sa akin? Sino yung humawak sa akin? At dahil ito ay tinatanong ni Jesus, for sure, yung babaeng ito ay kanyang narinig ito.
Siyempre parang nahiya na siya. Nagtatanong ang ating Panginoon, sino yung humawak sa akin? Siguro kung ganun kalakas, narinig nyo lahat, ano? Siyempre sabihin ng iba, teka lang, anong klaseng hawak ba yon? So dito makikita natin sa verse 47, and when the woman saw that she was not hidden, she came trembling, falling down before him, declared in the presence of all the people why she had touched him and how she had been immediately healed. Inamin na ngayon actually nung babae. At dito nagbigay na ng testimonya o ng testimony ang babaeng ito. Hinayag niya ang kanyang karamdaman. Siguro sinabi niya yan, ano? Alam niyo kasi ganito yung nangyari. Meron akong sakit for 12 years. May bleeding ako for 12 years. At for sure, alam po ito ng iba. Dahil siyempre outcast nga siya. Hindi siya pwedeng pumasok sa temple at that time. Kanyang hinayag ang kanyang pananampalataya na kung mahahawakan lamang niya si Jesus, siya ay gagaling. So hinayag po niya yun. Kasi kunento niya yung mga nangyari, kung bakit at kung ano yung nangyari at that time. So, syempre, yung mga tao doon, manghang-mangha na tamang pagka hinawakan nila si Jesus, siya ay gagaling. At hanggang ngayon, di ba, naging problema yan ng mga Catholics. Pagka, alam mo yun, hinawakan si Nazareno, tapos pagka pinunas yung panyo. Actually, tapos na yun, wala nang ganon. It's a fake news po yun for us right now. Pero dito kasi si Jesus ay nagpapakilala kung sino siya at siya ang Messiah na ipanangako ng ating Panginoon. Kanyang hinayag na si Jesus ang nagpagaling sa kanya at dito ipinapakita sa kanila at sa atin yung authority ng ating Panginoong Jesus over sickness. May sakit, nanampalataya siya na kung mahawakan niya si Jesus, siya ay gagaling at siya ay tunay na gumaling. Bakit? Dahil si Jesus ay Diyos. Sino sa inyo na may sakit, hawak kunyari sa akin, tapos gagaling? Diba? Parang imposible talaga yun. Hindi mangyayari yun. Baka maging kulto tayo dito. At ayaw po natin mabalita yun at mapasara yung ating church. Pero mahalaga na makita natin na hinawakan lamang ang damit ni Jesus dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay gumaling. Dito lang natin yung makikita. At siya ay gumaling. Dahil nga si Jesus ay Diyos. Na sa kanya lamang tanging matatagpuan ang kagalingan sa karamdaman. Pero mahalaga na makita din natin na hindi lamang siya gumaling, ito magandang makita natin ito, kung bakit mahalaga ang tagpong ito. Ito ay mahalaga dahil nais ni Jesus na maiwasto din ang babae sa kanyang katayuan sa lipunan. Maganda po yun. Kasi alam natin na outcast siya. Pwede naman si Jesus na, siyempre, nandoon yung synagogue leader, at niyaya siya, mamamatay na yung anak ko, pwede naman magmadali si Jesus Christ eh. Okay, may humawak sa akin, gumaling ka na, okay ka na dyan. Pero hindi po iniwan ng ating Panginoon ang babaeng ito. Ito ay mahalaga dahil nais ni Jesus na maibasto ang babaeng ito sa kanyang katayuan sa lipunan. Unclean ang babaeng ito. Pwede lamang siya ulit na maiwasto na makapasok sa temple kapag siya ay clean na. Okay? Ngayon siya ay gumaling na dahil kay Jesus, she is clean. At pwede na siya ngayong mag-worship sa temple. Pwede na siyang mahawakan ng kanyang pamilya o ng ibang tao at hindi na siya outcast. So dito makikita natin that Jesus heals, restores the woman also spiritually. Naitama po siya sa harapan ng tao. Pero ito pa, sabi sa verse 48, and he said to her, dito kinausap na at sinagot ng ating Panginoong Jesus ang babaeng ito, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace." So the phrase "made you well" translates from the verb sozo, which is the common New Testament word for salvation. So ibig sabihin, your faith has made you well. Pinapakita lamang dito na ikaw ay may kaligtasan na. Hindi lamang sa kanyang karamdaman, hindi lamang sa kanyang 12 years na suffering sa sakit na ito ng bleeding, dito binigyan din siya ng ating Panginoon ng kaligtasan. Hindi lamang yun, paano natin malalaman na meron siyang kaligtasan? Anong tawag sa kanya? Anong tinawag na Jesus sa kanya? Daughter. Okay? At mahalaga na makita po natin nung kanyang sinabi yung salitang daughter, ito po ang tanging pagkakataon na ang ating Panginoong Jesus ginamit yung salitang yun.
daughter. So alam mo yun, napakalaking privilege para dito sa babaeng ito who suffered for 12 years at tinawag siya ng ating Panginoong Jesus na daughter. Ito ay pagtawag sa kanya at tinuturing na siya ngayon na anak ng ating Panginoong Diyos. Worth it, para sa kanya, for 12 years to wait. And then, maipakita ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa kanya. Siguro makikita niya, during that time, kaya pala hindi ako gumaling. Dahil ang magpapagaling sa akin, ang aking Panginoong Jesus. Hindi lamang, para sa kanya at that time, hindi na mahalaga yung aking paggaling. Yung pinakamahalaga ay ako ay maging anak ng aking Panginoong Diyos. Na ako ay sa kanya na at ako ay napatawad na. Sabi nga ni John MacArthur, and I quote, "She was restored physically, socially, and spiritually through the grace and personal power of the Lord Jesus Christ." So Jesus may authority over sickness. Siya ay Diyos, atin siyang panampalatayanan. Then, the last part, the raising of the dead. Makikita po natin ito in verses 49 to 56. Basahin ko lamang muli para at least mabalikan po natin yung konteksto nito. While he was still speaking, someone from the ruler's house came and said, "Your daughter is dead. Do not trouble the teacher anymore." But Jesus, on hearing this, answered him, "Do not fear. Only believe, and she will be well." And when he came to the house, he allowed no one to enter with him, except Peter and John and James and the father and mother of the child. And all were weeping and mourning for her, but he said, "Do not weep, for she is not dead, but sleeping." They laughed at him, knowing that she was dead. But taking her by the hand, he called, saying, "Child, arise." And her spirit returned. She got up at once, and he directed that something should be given her to eat. And her parents were amazed, but he charged them to tell no one what had happened. So matapos po na mapagaling yung babae at kausapin ni Jesus, narito na ang isang lalaki na nagatid ng balita dito po sa synagogue ruler na ito, kay Jairus, na ang kanyang anak ay pumanaw na. Hindi na niya kailangan pa daw abalahin ang ating Panginoong Jesus. So narinig ito ni Jesus at kanyang pinalalahanan si Jairus, "Do not fear, only believe, and she will be well." Ito ay panawagan ng pananampalataya. Manampalataya ka lamang. Magpatuloy ka sa iyong pananampalataya. For sure, sa mga tagpong ito, sa babaeng may sakit na kinuusap pa ni Jesus, si Jairus, siyempre na parang kita, nagtagal pa kasi tayo dito eh. Di ba? Kumbaga parang stress na siya all the time. Bakit kailangan pa ba itong babaeng itong sumingit? Dinadagdagan lang po natin para makita lamang po natin yung sitwasyon po nito. Na sana nakapunta na si Jesus sa kanyang tahanan. Pero that time, kaya naman dito, nagpapaalala ang ating Panginoon na huwag po siyang matakot, but that he may continue to believe. In verse 51 to 52, sabi doon, up to 53, "And when he came to the house, he allowed no one to enter with him." Kung mapapansin ninyo, sa verse 51 to verse 53, kakasabi pa lang kay Jesus na ang iyong anak ay, kay Jairus na ang iyong anak ay patay na, pagdating niya funeral na kagad. Parang, wow, instant. Parang, di ba, sa atin, kapag may namatay, siguro, kunyari, namatay ngayon, baka the other day pa, ibuburol dahil kailangan pa niyang ma-embalm. Okay? Pero wala pong pag-imbalsa mo na ginagawa in that culture. Okay? So pag namatay ang bata, diretso funeral na kagad yun. Okay? So malaki yung pagkakaiba natin dito. Maaari na dahil alam na ng marami na malapit nang mamatay ang bata, na nakahanda na po kaagad yung mga mourners. Okay? Kasi in Jewish culture, pag kami namamatay po, meron pong mga tao nandoon, yung iba hired, okay, para umiyak. Okay, so nandun na sila. Siguro nga, ang pag-picture dito ng ibang mga commentator, ang mamamatay na yung anak ni tara, punta na tayo doon. Para mag-ready na tayo. Kasi pagdating niya, marami ng tao eh. At kung ating titignan, yung Jewish culture, pagdating po sa morning, sa kanilang sa morning, ito po ay maingay. Kaya hindi katulad sa atin na tahimik. Di ba? Parang kapag may maingay nga, di ba?
Lalo na kapag nagdatingan na yung mga magkakaibigan, lalo na kung Christian setting. Di ba? Pagka Christian setting, dahil magkakasama yan sa church, yung ingay natin po, daldalan. Okay, pero syempre alam natin na kailangan natin na maging tahimik doon. Pero dito actually, marami talagang umiiyak at marami pong nandoon para talaga magpakita ng kanilang kalungkutan. Lalo na si Jewish leader po ito, for sure, mas maraming tao, mas maingay. Kasi kilalang tao siya. So, anong sabi ni Jesus sa mga taong ito? Do not weep, for she is not dead, but sleeping. At sila ay tumawa lamang sa ating Panginoon dahil alam nila na patay na ito. Yun naman yung totoo. So, binabahagi ito in a narrative dito sa Bible para makita natin na itong babaeng ito ay tunay na namatay. Dito ginamit ni Jesus ang salitang sleeping. Okay? So parang bagong word ito patungkol sa kamatayan. Hindi dead but sleeping. Ito ay sinasabi ni Jesus dahil ang death ng isang tao, kung ating malalaman, ay temporary lamang. Alam natin na tayo muli ay mabubuhay at harapin natin po ito. Later on, I'll be reading something about it. At dahil dito, ang mga tao na roon ay hindi po naniwala kay Jesus at sila ay nagtawanan lamang. Susunod ngayon, na ginawa ng ating Panginoon ay sinama na niya si Peter, James, and John. At magiging usual na ito sa lahat ng mga disciple. Ito yung inner circle na tinatawag ng ating Panginoon. Kasama din yung mga parents. So paano pinagaling ni Jesus ang bata? Sabi sa verse 54, but taking her by the hand, he called saying, child, arise. Hinawakan niya, dahil yun yung sinasabing pananampalataya ng lalaki. Sabi niya, kung hahawakan mo ang aking anak, siya ay gagaling. So hinawakan niya yung bata at sinabi niya at nag-command siya na ang batang ito ay tumayo. And her spirit returned and she got up at once. Sabi nga din sa Mark 5:41, para mas makita po natin, iba po yung pagkakalahad naman dito. Sabi doon, taking her by the hand, he said to her, Talita kumi, which means little girl, I say to you, arise. Dito ginamit ni Mark mismo yung word ng ating Panginoon in Aramaic. Okay? It is by the word na nabuhay ang bata. Authority over death. Sino sa inyo na ganun? Siguro pag may napuntahan kayong funeral, baka may magta-try sa inyo, no? Kunyari daw pangalan ganito, Del, arise. So, wala mangyayari doon. Dahil hindi tayo Diyos. Ang pwede lamang na mag-utos sa isang patay na tumayo at mabuhay muli ay ang Diyos dahil sa Kanya lamang galing ang buhay ng tao. Authority over death. Si Jesus ay hinahayag noon hanggang ngayon na siya ay Diyos. May hawak ng ating buhay. Tagapagbigay ng buhay. Ano nangyari? Her spirit returned and she got up at once. Muli, katulad ng healings na ginagawa ni Jesus, ito'y immediate. Kaya hindi yung child arise, sadali lang, kakamatay ko pa lang. Diba? wait lang konti. Diba? Hindi ganon. Nung sinabi ito ng ating Panginoon, instantly siya ay tumayo. Okay? Hindi ito ay full immediate restoration of life. But alam ni Jesus ang kanyang sitwasyon at puno pa rin ang ating Panginoon ng compassion. Ano yung sinabi ng ating Panginoong Jesus? And He directed that something should be given her to eat. Siguro sinabi niya doon sa magulang, pakainin niyo siya. Not only that, maganda na makita natin yun para makita natin, hindi ito spirit na tumayo at nagpakita sa kanila. Ibig sabihin lamang, totoong physically, with body, na siya ay tunay na na-restore yung kanyang buhay. At kailangan niyang kumain. Sino bang may kailangan ng pagkain? Ang buhay na may katawan. Ang spirit, hindi naman kailangan ng pagkain. Hindi naman niya mangunguya yun. Spirit siya. So dito mahalaga na makita natin na ito'y patunay patungkol namatay ang bata. Sinabi ng mga nagtatawanan, patay na yan. Dito ngayon sinasabi ng ating Panginoong Jesus na tumayo na siya, pakainin niyo siya. Kaya nga kung maalala ninyo, nung si Jesus Christ muling nabuhay, di ba nag-prepare siya ng breakfast para doon sa mga apostles, di ba? Kasi sasabihin ng iba, hindi, spirito lang yun. Hindi nga nag-prepare nga si Jesus Christ ng breakfast.
ng fish at sila'y kumain. Okay? So, pagpapakita at pagpapatunay na tunay siya physically na nabuhay. Kung may resurrection ang batang ito, may resurrection din para sa mga tao. Okay? Sa dalawang tao. At mahalaga na makita natin ito. Sabi sa John 5:28 to 29, "Do not marvel at this, for an hour is coming when all who are in the tombs will hear His voice and come out, those who have done good to the resurrection of life, and to those who have done evil to the resurrection of judgment." Nasaan kayo dito? Resurrection of life? Kasi gusto ko makita ninyo, hindi lamang mahalaga na siya'y nabuhay muli, dahil ang bawat batang ito, siya ay, in time, mamamatay din. Pero ang magiging katanungan, resurrection to life ba ang kanyang susunod na kakaharapin, o resurrection to judgment? I pray na makita ninyo ang kahalagahan ng kaligtasan. Ang kahalagahan ng kaligtasan, hatid lamang ng ating Panginoong Hesus. Dahil ang kaligtasan, hindi ito manggagaling sa atin. Hindi ito sa mabubuting gawa, hindi ito dahil sa relihiyon, ito ay ayon sa ating tamang pagkilala sa ating Panginoong Hesus, kung sino siya. Mahalaga na makilala nyo si Hesus na siya ay Diyos, na siya ay makapangyarihan, na siya may authority. Ibig sabihin, kung siya ay Diyos at may authority, siya lamang din ang pwedeng tunay na makapagbigay sa akin ng buhay na walang hanggan. Siya lamang ang meron nito. Kaya kung kayo ay nagdanais na maligtas, kung kayo ay nagdanais na magkaroon ng buhay na walang hanggan, kanino lamang ito matatagpuan? Sa ating Panginoong Jesus. Nawa tunay niyong makilala siya. Dahil may resurrection of life and may resurrection of judgment. Yung resurrection of judgment is eternal punishment in hell. And lastly, verse 56, sabi doon, "And her parents were amazed, but he charged them to tell no one what had happened." Minsan mag-iisip tayo, no? Bakit ito mahalaga? At bakit ko siya bibigyan ng halaga ngayon? Okay? Siguro ilang beses natin itong naaral at nabasa na ito po yung naging response ng ating Panginoon. Unang-una yung they were amazed. Tunay sila ay namangha sa kanilang nasaksihan. Kahit naman sino no? Kung kunyari daw kay James, dumating si Jesus, binuhay siya. Siyempre, masasya kami ng asawa ko. Hindi naman ito yung tamang, dapat lang, buhayin mo yan. Hindi ganon. So, it's something na amazing. Okay, kamangha-mangha. Minsan nga, namamangha tayo sa mga bagay na simple lamang. Okay, kunyari daw, yung aso marunong sumayaw, mangha-mangha na tayo Mas lalo, actually, ang isang tao na patay na biglang binigyan ng buhay. Mahalaga na makita natin yung kanilang naging expression o yung kanilang naging tugon dito. Sino nga ba ang hindi ma-amaze sa pagbuhay ng ating Panginoong Hesus sa isang patay? Kaya nga para sa ating mga tunay na mananampalataya, we will all be amazed once we come face to face with Christ. Alam mo yon? I do believe ganun yung mangyayari pagka tayo namatay. Amazement pag nakita natin si Hesus. Mainly dahil alam po natin kung sino po tayo. Na alam natin na hindi tayo karapat-dapat na maligtas at mapatawad sa ating mga kasalanan. Alam natin na hindi tayo karapat-dapat sa langit, pero out of the grace and mercy of our God, tayo ay kanyang niligtas. Hindi yung parang tamang, si Jesus. Hindi ganon. Pagka nakita natin si Jesus face to face, amazement din. And we are to be excited with that because we do not deserve anything. But in everything, it is only because of God's mercy, grace, that we are saved. In ending, sabi niya dito, anong ibig sabihin ni Jesus na sinabi niyang, but he charged them to tell no one what had happened. Actually, maraming beses po itong binabanggit ng ating Panginoong Jesus. Hindi naman ibig sabihin nito na itago nila yung kanilang anak na nabuhay. Huwag mong pagkakalata na nabuhay yung anak mo. Okay? Dahil makikita ito ng lahat ng tao. At dahil din ng ating Panginoon na makita yung kanyang anak na ang ating Panginoon ay tunay na gumawa ng miracle nung panahon na yun. Pero mga salitang ito, mababasa natin sa ibang passages din sa gospel, pero yung kasagutan nito ay mababasa natin sa Mark chapter 8 verse 30 to 31.
And sabi doon, and he strictly charged them to tell no one about him. So parang ganun palagi yung linya ng ating Panginoon. And then verse 31 yung kanyang example. And he began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed and after 3 days rise again. Ang pinakamahalaga na matindaan at maalala ng mga tao ay yung kanyang gagawing kaligtasan. Sabi nga ni John MacArthur, and I quote, he did not want to be known as a healer of miracle or miracle worker or even only as the Christ. Those were true but incomplete. Totoo naman yon. Nagpagaling siya, Messiah siya, pero hindi dapat doon mahinto yung ating pananampalataya at pagkilala kay Jesus. Sabi dito, when He is proclaimed, it must be as the crucified and risen Savior. Yun yung nais ng ating Panginoon. Kung meron kayong ipoproclaim patungkol sa akin, it must be the crucified and risen Savior. There is no gospel of Jesus Christ without the cross in all its meaning and the resurrection with all that it has, with all that it accomplished. So ibig sabihin, ang nais ng ating Panginoong Jesus dito, sa kanyang mga miracles, maganda ito sa Messiah, pero ang pinakamahalagang makita nating lahat na si Kristo bumaba sa lupa, siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, nagbayad ng ating mga kasalanan, at ikatlong araw siya ay muling nabuhay. Pinagwagian ang kamatayan para sa ating lahat. Kaya nga it's not about miracle. Hindi naman po ako against sa, kunyari daw, may sakit, gumaling. Those are blessings. Pero mahalaga nakita natin ang patungkol kay Jesus na hindi lamang ang kagalingan sa sakit. Kaya ako, dami ko na kasing pinagdaanan ng sakit. Ilang beses na ako naoperahan. Pero with all of those things in my life, darating din ang time ako ay tunay na mamamatay. Hindi na masasagot ni Del yung mga overdosage niya sa akin ng mga gamot para ako ay magpatuloy lamang sa aking sakit. Kasi marami nagtataka sa akin, ba't 3 yung gamot mo para sa diabetes mo? Bakit hanggang ngayon naghahalo-halo ka? Di ba? Dahil po ako ay sustained ng gamot. De joke lamang. The Lord sustains me. But ibig sabihin lamang, I just want you to see, we will all die. We may experience healing in a lot of way. Even sister ko, kahit siya nagkaroon ng cancer, gumaling siya ngayon, cancer-free siya ngayon ng aking kapatid. But eventually, pinag-usapan nga namin nung isang araw, Jay, paano kapag namatay na ako? Ganyan. Paano kapag namatay si mama? Paano kapag namatay na ako? Sabi ko talagang ganun, mamamatay talaga tayong lahat. Pero isang pinaka-importante, and I want you, before that day comes, when you die, you have come to know Jesus Christ. That He is the Son of God. That He is God. He came here to live a perfect life for you. He came here to die for your sins. He came here so that we may have eternal life in His name. Why? Because He has victory over death. Because on the 3rd day, He resurrected. That's the most important thing na meron kayo before you die. We will all have sickness. We will all face sickness. Kaya nga yung pinakahuli dito na pinakita ng authority ni Jesus Christ is not healing of sickness, but overcoming death. Because death can only be overcome by Jesus Christ. I do hope makita po ninyo yun. Kasi lahat tayo, maraming tao, ayaw pinag-uusapan ng kamatayan. Ako, I'm open for that. Ako nga, excited na sa araw na yun. Minsan parang selfish yung dating. Pero sino bang hindi magiging excited, di ba? Sino bang hindi magiging excited na makikita mo ang ating Panginoong Jesus? I want to be with you all. Pero syempre, I know na darating yung time, mawawala rin ako. But I know that time, I will be basking in the glory of our Savior, Jesus Christ. And then in time, kayo din, if you have come to faith, magkakasama-sama tayong lahat doon. And my prayer, hindi tayo malaking church. Maliit lamang tayo. My prayer is that all of you ay tunay na makasama ko sa langit. Makasama ko with Jesus Christ.
Yun yung aking prayer. Kaya ako siguro tinawag as a pastor dahil din yun po yung aking desire sa aking puso. And I do hope na bigyan nyo po ng kahalagahan po yung bagay na yun. Kung bakit po tayo nag-aaral ng gospel, kung bakit po natin inaaral ang Gospel of Luke, dahil para makilala natin si Kristo Jesus. Minsan akala natin, kilala na natin siya. Akala natin, Kristiyano na tayo. But I want you to check at isecure nyo yung salvation ninyo. Na sa bawat message na ating pag-aaral, nawa tunay na mas nakikita natin ang kagandahan ng ating Panginoong Jesus. Jesus is God. He has authority over all because He is Lord of all. If Jesus is God, has authority over death, and in Him alone life can be found, have you come to faith in Jesus Christ? Believe in Him and be saved. Believe that He came to save us from our sins. Believe that you are indeed a sinner in need of a Savior. And that Savior's name is Jesus. Believe in Him and repent of your sins. Let us pray. Lord, once again, thank you for the time that you have given us to see the beauty of Christ. Thank you, Lord, dahil malinaw sa inyong salita kung sino siya. Siya ay Diyos. Siya ay makapangyarihan. Siya ay tagapagbigay ng buhay na walang hanggan. At nawa, Panginoon, Ama, aming dalangin na ang bawat isa na naririto ay tunay at lubos, Panginoon, Ama, na kanilang makilala ang aming Panginoong Jesus. Dahil lahat po kami in time, katulad po ng batang ito, ay mamamatay din. Pero ang importante, sa inyong mensahe, wala po kayong pinipili, lahat kami ay makasalanan at kailangan ng kaligtasan. Ang nais nyo sa amin ay tunay ng kilalanin si Kristo. Tunay na manampalataya, tunay na magsisi sa mga kasalanan na aming nagawa laban sa iyo. So we pray, Lord, for grace. Pray for mercy, that you will move in the hearts of each one. For those who have already come to Christ, I pray, Lord, that you will also lead them, Lord God, to know you more, to serve you more, and to proclaim the gospel even more. Help us, O God, to honor you. And thank you, Lord God, once again for this day, for you have allowed us, Lord God, to gather together, study your word. May your word bring transformation, O God, in our lives. May we be encouraged in the life of Christ. May we be encouraged to love you more, O God, and to serve you even better. In Jesus' name we pray. Amen and